Binubuksan natin ang bagong taon ng liturhiya ng simbahan sa paggunita natin sa unang linggo ng Adbyento. Idinadalangin sa Diyos na itulot niyang maging mabunga ang ating paghanda sa nalalapit na Kapaskuhan. Naniniwala tayo na ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng mahal na Birhen. Bumaba siya sa langit upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan at babalik siya sa wakas ng panahon bilang hukom ng sanlibutan. Ang Adbyento ay nangangahulugang pagdating, ang pagdating ng Panginoong Jesus. Ito ang gumagabay at naghahanda sa atin upang ipagdiwang ang Kapaskuhan bilang alaala ng pagsilang ni Jesus sa piling natin. Binubuksan din ng Adbyento ang ating isipan upang pagtuunan ng pansin ang maluwalhating pagbabalik ni Jesucristo sa katapusan ng panahon. Paanyaya ng simbahan sa tanan na maging bukas sa maingat na pagbabantay upang buong galak nating patuloyin ang Panginoon sa ating mga puso. Ang Adbyento ay panahon ng pagtutuon ng pansin sa pagdatal ng Panginoon. Ang mga araw na ito ay paanyaya sa atin tungo sa pagsisisi at pagbabalik loob upang salubungin ang Panginoong Jesus ng may malinis na puso in a spirit of perseverance and joyful anticipation. Lila o violet ang kulay na sumasagisag sa pag-aantabay. Kulay ng Adbyento. Hindi natin alam kung kailan talaga darating si Jesus sa wakas ng panahon. Kaya't kailangan ng masigasig na paghahanda. Tuwing Adbyento, binibigyan tayo ng pagkakataong magsimulang muli at pag-isipan ang direksyon ng ating buhay bilang paghahanda sa pagtanggap natin sa Panginoon na siguradong darating sa dulo ng ating paglalakbay sa mundo at sa kanyang muling pagbabalik sa wakas ng panahon. Dahil hindi tiyak kung kailan ang wakas, hindi tayo dapat magpakasakali. Kailangan nating maging listo sa lahat ng oras. Paanyaya ito sa patuloy na pagsisilbi na hindi nagbibigay daan sa katamaran o pagwawalang bahala. Sa unang pagbasa, inihahayag ni Propeta Isaías ang marugdog na paghihintay ng Israel sa pagdating ng Panginoon. Buksan mo ang langit at ika'y buhaba sa mundong ibabaw. Sa panahon ng Adbyento, ganito rin dapat ang ating mararamdaman. Nananawagan naman si San Pablo sa mga taga-Korinto sa ikalawang pagbasa na manatiling matatag sa pananalig sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Napapanahon ang panawagan ngayong masaya tayong naghihintay sa pagdating ni Jesus, ang berbong nagkatawang tao. Seryoso ang paalala ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayong linggo tungkol sa masigasig na paghanda sa pagsapit ng paghuhukom sa daigdig. Bagay na dapat isaalang-alang lalo na sa ating panahon ngayon. Mangyayari ito, aniya, nang wala tayong kamalay-malay sa oras na hindi inaasahang pagdating ng puno ng sambahayan. Pagbabantay ang kailangan dahil baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan tayong natutunan. Maganda ang pagkakabuo ni Monsignor Robert Morgan. The gospel imperatives are clear. Be on guard. Stay awake. Be alert to the unexpected coming of our God. Advent is a season of attentiveness, of accountability. We have been given responsibilities as trusted stewards. We don't have to wait 4 weeks to encounter God. The Lord breaks into our lives today in the needs of our brothers and sisters.
Giit ni Monsignor, kung mananatili tayong gising, nakahanda at nakaantabay ang pagpapakabuti at pagpapakabanal. Kung sisikapin nating umiwas sa mga paliko-liko at baku-bakong daan, mananatili ang liwanag ni Jesucristo sa atin. Sa landas patungo sa Kanya, tayo ay kalulugdan ng Diyos bilang Kanyang mga katiwala at tagapagmana ng Kanyang kaharian. God bless you.